Hindi raw maiwasang maghimutok nitong si Clarian. Clarian? Ayan, Clarian. Sa paghihinalang ng bababae raw ang jowa niyang si Diego. Dahil dyan kaliwat ka ng pananakit na ang natatamo nitong si Diego mula sa kanyang jowa na si Clarian. Pero si Diego mariing itinatanggi ang paratang sa kanya na nambababae siya nitong si Clarian. Ayon pa kay Diego, si Clarian pa nga raw ang may history ng panluloko sa kanilang dalawa. Yan ay dahil na rin sa madalang nilang pagkikita. Hindi raw tuloy maiwasan itong si Diego na mapagod at mapuno na rin sa mala-armalite na pananalak nitong si Clarian sa peking akusasyon na babaero raw itong si Diego. Kahit ano pa nga raw kasi ang klase ng mga assurance na ginagawa nitong si Diego, deadma pa rin itong si Claire. Claire na nga lang kaya? Nabubulol pa ako. Ayan si Claire. Okay, sige. Kausapin na natin mula si Quezon City, 27 years old, si Diego. Diego, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, sir. Alam mo, sa pananalita mo, parang ready ka na umamin. Ready ka na talaga, Diego? Opo. Oo, parang nasaktan ka na rin no? Yung pananakit ba sa'yo nitong si Claire? Claire na lang ang itatawag ko, ha? Okay, ay physical lang, emotional lang ba ito o may halong physical na pananakit na sa'yo, Diego? Physical po. Kasi pag nagkita kami, mangungurot po siya eh. Kurot lang naman pala. Kurot ng pagmamahal o kurot ng galit at talagang matatanggal yung balat mo? Kada magkikita kami, laging may bunganga, tapos kukurutin niya ako. Tapos lagi may hinala na ng bababae ko. Yun ang lagi niya mga hirit sa'yo. Opo. Tuwing kailan lang ba kayo nagkikita, Diego, nitong si Claire? Ano naman po, every 1 week, nagkikita naman po kami. Every week? Opo. Weekend? Pagka-day po namin, ganun lang po. Ikaw ba? Ikaw kasi taga Quezon City. Bakit? Taga saan ba si Claire? Tiga ano po siya, tiga Bulacan. Okay. Kaya kami, talagang 1 week lang po kami magkita sa isang linggo, pagka-day off. Oo, may distansya talaga, Opo. Ayan, pero ito nga, kwentuhan mo nga kami ng bahagya doon sa history ka mo ng panloloko nitong si Claire sa relasyon ninyo dahil sa madalang yung pagkikita. Ano ba nangyari noon? Kasi yung time na naramdaman kong nanloloko na siya sa akin, nakita ko yung cellphone niya, may ibang kumukuler sa kanya, tapos pinapatay niya. Tapos magde-date kami, makikita ko na bigla na lang pag may kumawag, sabihin niya kaibigan daw niya. Pero ba tayo yung tawagang sagutin kagad? Di ba dapat pag kaibigan mo, sasagutin mo? Pwede. Pero depende kung meron tayong pinag-uusapan na mahalaga at ayoko munang putulin. O kaya, hayaan ko lang siya mag-call, isa-silent na lang muna, di ba? Hayaan mo lang mag-appear nang mag-appear yung pangalan dyan. Kaya lang, hindi nga po nag-appear yung pangalan, kaya lang po, ayaw niya sagutin. Bakit tayo sagutin yung tawag siya? Ba tayo sagutin? Sabi niya, hindi, okay lang niya, ganun. Kaya hinala na rin po ako na ganun. So hinala pa lang rin. Hindi naman, yung sinabi mo na may history ng panloloko sa'yo, hindi mo rin naman pala na-confirm. Hindi pa naman po. Pero hinala ko na talaga, sir. Kasi kada magkikita kami, pag may tumawag sa kanya, hindi niya sinasagot. Magkikita kayo, pagka may tumawag sa kanya, hindi sinasagot, may pangalan o number lang yung nag-a-appear? Opo. Kaya, naghinala rin po ako sa kanya na ganun mang nangyayari. Sandali, may pangalan o numero lang yung nag-a-appear dun sa phone niya? Numero naman po lagi. Kaya lang, iba-ibang number nangyayari. Ba? Iba-ibang number o hindi mo lang nakakabisado? Hindi, bali yung number niya, yun talaga, kabisado ko yung number niya. Pero may number ng mga ibang ba't hindi niya sagutin? Kasi kung talagang kaibigan niya, nasasagutin niya yun. Sandali, ano bang trabaho in the first place nitong si Claire? Baka naman may kinalaman din yung mga tumatawag-tawag na yun sa hanap buhay niya. Ano po siya sa sales clerk. Sa? Sales clerk po siya. Yun, sa sales. Hindi ba kaopisina yun yung tumatawag? Hindi raw? Sir, sa akin, kung kaopisina mo, sagutin mo. Kung wala kang tinatago sa akin, anytime, pwede mo sagutin, di ba, sir? Pwede. Pero I'd still give her the benefit of the doubt kasi nga, wala numero lang naman. Plus, kung kaopisina mo, kailangan naka-record yung pangalan. Yun naman yun. Okay. Kasi nangyayari, bakit
hindi mo ilagay yung pangalan ng opisina mo. Laging blanco. Oo, so nandyan na tayo sa tawag-tawag. Sa text messages, may nakita ka ba na may history? Hindi ko kasi yung confirm yung message sa mga text niya kasi pag gagawin ko yung cellphone niya, inaalin kami ko, huwag mo hawakan yan. Mamaya may mag-chat yan o may text o yung ganun. Kung bakit mo gaganon? Kasi kung wala kang tinatago, hindi mo hawin yung kamay ko. Pag ginawa ko yung cellphone mo. So, okay. Wala bang password? Walang, anong tawag mo dyan? Security code? Wala bang password yung cellphone niya, kaya anytime pwede kong kunin eh. Kaya lang, ayaw niya talaga pag nakita niya, nanin yung kamay ko, tinatabig niya kagad. Baka kasi maglikot ka, baka kung ano pa makita mo. Pero bukod doon, hinala lang rin naman pala yung pinangahawakan mo. Opo. Okay. O sige, hindi naman kaya na nakukulangan lamang sa oras itong si Claire sa pagkikita ninyo? Gaano katagal kayo? Sabi mo nga once a week nagkikita kayo. Gaano katagal ang pagkikita ninyo coming from Quezon City to Bulacan? Baka naman saglit na saglit lang, uwi ka na rin. Kaya ka laging hinihiritan na nang bababae ka. Pagka nag-date po kami, pinamatagal na namin yun. Tapos natin ko niya siya sa bahay, tsaka uwi na ako. Yun nga, gaano katagal? Mga ilang oras? 5 hours po, mga 5 hours. 5 hours, uwi na rin. Tapos talaga namang umuwi ka rin. Opo, diretso po ako. Oo, kayo naman... Pinabukas na pasok po ako agad. Okay, kayo ba ay nakakapag-video call naman? Opo, anytime naman po. Video call naman po kami. Kahit pa paano. Kumusta yung pakikipag-video call mo sa kanya, Diego? Ano po, basta call lang po ako sa kanya. Kumusta? Ganito, ganyan. Kumain ka na ba? Ganyan, ganyan. Okay naman po. Pero minsan, ayaw niya rin minsan pagka magbibideo call ako, ayaw niya magpakita yung mukha niya eh. Tuwing kailan yun? Ayaw pakita yung mukha mo, habang ganun sa kanya. Kaya naghinala rin ako na baka may ibang kasama, nasa ibang lugar o ganun. Ayun nga, pero tuwing kailan yun? Pag oras ng trabaho, naka-video call ka naman kahit papaano. Opo. Pero, yun nga, kahit nasa trabaho, bigla mo mawala yung video, hindi pa pwede mag-video. Oo, bawal daw sa kanila. Biglang bawal? Oo. Kung umabsent siya, mali ko umabsent siya o pumasok, di pwede makipag-date siya sa ibang boy. Anytime, di ba, sir? Hindi ko naman sa sinasabi na tama lahat ng mga hinala mo, kaya nga hinala eh. 'Di ba? Kaya hinala 'yan. Kumbaga binabasa natin, inaaral natin yung mga pagkakataon, kaya sinisigurado natin sa iyo na kapag video call ka ba, bakit biglang bawal ngayon? Kasi minsan kailangan din nating intindihin na kung nandiyan nga ang supervisor, halimbawa, nandiyan si boss na nasa likuran mo lang, tatanggapin mo ba ang video call sa iyo ng jowa mo? Teka lang, 'di ba? Wag muna. Pero kung nakakausap ka naman at bakit hindi mai-video call ngayon na ginagawa natin ngayon, sige. Maintindihan ko. Diba? Hindi ko fini-feed yung pagdududa mo dito kay Claire. Pero bukod dyan, na nambababae ka raw, ano pa mga inihihirit niya sa'yo? At ano naman yung mga basihan niya na sinasabi niya na nambababae ka di umano? Ganun po. Ang hinala niya sa akin kasi pagka minsan tumatawag din siya sa akin, hindi ko din nasasagot kasi may busy rin po ako sa trabaho. Tapos mamaya, babalikan ko kagad sa akin. Pasensya ka na, hindi ko nasagot. Oo. Hindi lang po. Ano ba ang trabaho mo? Bugbog sarado. Kukurting nga kakurting, ganito, ganyan. Ba't di mo natawag, ganito, ganyan. Pero hindi ka naman sinasampal, hindi ka naman sinasapok, binabatukan, ganyan na mga pananakit. Hindi naman po. Minsan may konting kurot tsaka sa bunot. Ganun lang. Nanggigigil. Kumbaga mga pa-cute na pananakit. Pero minsan masakit na rin kasi lagi kang pagbibintangan ng bababae. Unang-una sa lahat, para tinanong mo na ba siya kung ganun kakagwapo? Siguro. Ayun nga, sino bang kahawig mo kasi, Diego? Si Vincison. Sino? Vincison, yung player ng PBA. Uy, Tisoy. Tisoy, Hinebra player noon sa PBA. Tisuyin itong si Diego. Ayan, pero sige, matutulungan naman kita sa pamagitan ng pakiusap dito kay Claire na wag naman na magduda at ayusin ninyo siguro yung time management Diego, sa mga pagkikita ninyo at sa kung paano nyo itatrato yung isa't isa. Alam mo, pangit din naman kasi pangit din sa isang relationship yung nagdududa ka, panay naman tawag mo. Nagtatrabaho yung tao, nandyan ka,
Gusto mo na, naka-video call palagi. Opo. Kasi yung creativity at yung oras na binabayaran sa'yo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ay nahahati doon sa kausap mo. Kumbaga, ito yung abuse minsan, nakikita ko sa mga establishmento. Halimbawa na lamang, ikaw ay gwardya. Okay, gwardya. Lagi nandyan at pinanonood mo yung nangyayari sa misis mo o sa girlfriend mo, naka-video call ka. Habang pinanonood mo yun, mababantayan mo ba yung establishmentong binabayaran mo? Ang nagbabayad sa'yo for 8 hours or 12 hours ng duty mo? Di ba hindi? Hati yung atensyon mo. Plus, sa mga susunod na araw, magkakaroon ka na ng duda sa sarili mo, naku, hindi ako tumatawag sa kanya, baka pagdudahan niya na ako. Makukonsensya ka naman ngayon. Pati sa ibang mga nakikinig dyan eh. Makukonsensya naman kayo, di ba, kapag hindi kayo nakatawag, baka kung anong isipin niya, baka masama na pakiramdam ko, baka kung paano na ako, di ba, may mga ganun tayong tumatakbo sa ating isipan. Kumbaga, kung wala naman talaga kayong ginagawa na masama, tigilan nyo rin yung pag-iisip na may ginagawa masama yung partner ninyo. Pumasok kayo, Diego at Claire, sa long-distance relationship. Okay? Quezon City to Bulacan via Mindanao Avenue, medyo mas malapit na yan. Pero, nandun naman tayo sa katotohanan na medyo may kalayuan at medyo expensive kung araw-araw or more than once or twice a week ka naman magpupunta ron, di ba? Nag-iipon ka rin naman. Yun naman yung katotohanan. Ayan, pero kailangan talaga kargado ng pagtitiwala bago pumasok sa ganitong klase, ha? Sa may distansya. At hindi rin kailangan, wag sana maging requirement nga yung oras ng trabaho, naka-video call kayo, wag. Out of respect sa mga pinagtatrabahuhan ninyo. Okay? Siguro sa break time, gamitin ninyo yun. 'Di ba? Habang kumakain ka, sige, sabay tayong kumain. Anong tawagan nyo? Anong term of endearment nyo? Love lang, sir. Love. Love. Pakain na ako. Sige, sabayan mo na ako. Yan, sabay tayo. Siguro yun, sweet eh. Break time nyo eh. Pero kapag oras ng trabaho, halimbawa gumagawa ka ng report tapos nandyan, yun nga pala mga natin, yung in-order ko sa Shopee, yung mga ganyan, gumagawa ka ng report na nakaka-distract, di ba? Bumabagal yung trabaho mo, hindi ka nagiging creative, hindi ka nagiging productive sa trabaho, nakakahiya. Kung ako man ang boss na makakita sa'yo, love life ba talaga ang inaalagaan ko o itong trabaho ko? Kasi may oras para dyan sa love life natin. May oras din para doon sa ating mga kabuhayan. Kaya yan, duda-duda na yan, panira talaga yan. Kailangan matuto kayo magtiwala. Kaya ito, Diego, bibigyan kita ng pagkakataon, manawagan dito kay Claire na wag na siya magduda at kung gusto mo rin sabihin yung mga anong tawag mo rito, yung mga hindi niya sinasagot na mga tawag para matapos na yan, pag-usapan din ninyo. Okay, sige Diego, ito na ang pagkakataon mo, go. Claire, sana pag nagkita tayo ulit, sana wala na yung pagdududa natin sa isa't isa. Maging tiwala lang tayo, yun lang naman ang panghawakan natin para maging tayo talaga habang buhay. Yun lang. Doon sa mga tumatawag sa kanya na hindi niya sinasagot pagkakasama ka. Sa mga tumatawag sa girlfriend ko na hindi niya sinasagot, siguro gagawin ko na lang, tiwala na lang talaga para hindi na kami mag-away. Yun lang po. Yan. At mas maganda, Diego, nakausapin mo siya. Kung wala talagang tinatago, pwede mo naman sagutin. Diba, ganun naman yun eh. Pwede mong sagutin. Kasi minsan hindi rin sinasagot kasi nga iba na yung tingin natin. Iba na yung actuations natin. Diba? Pero, sabi nga, kapag meron talagang itinatago, malalaman mo yan na, naku, panay cancel yan. Panay ang, itinatago nga kasi, ba't ipapakita? Diba? In the first place. Yan, medyo makakahalata. Mas maganda, mag-usap kayo ng masinsinan. Para rin, sabihin mo kasi, Claire, kung wala ka naman tinatago, sige na, kaibigan mo ba yan na hindi ko kakilala? Sagutin mo na. Wala namang masama eh. Pero kung talagang mas magtutuloy itong pagdududa ko, kapag hindi mo sinagot, pinatagal mo pa. Diba? Pinapatagal-tagal mo pa. Ayan. Plus, ito lang rin naman, hindi rin natin naalis yung posibilidad na baka, yun nga, yung sariling multo. Takot sa sariling multo. Kumbaga malayo pa tayo, we're not out of the woods yet. Ika nga sa wikang Ingles, baka rin
takot sa sariling multo kaya sa'yo ibinabato ang kanyang mga kalokohan. Pero ang maganda sa ngayon, ikaw ba, Diego, wala ka talagang kalokohan na ginagawa? Wala po. May papangako mo yan? O kasi mas maganda na malinis ang konsensya mo at mag-observe ka na lamang sa mga ikikilos ng girlfriend mo. Mas maganda yung ganoon eh. Hindi yung iba kasi dyan, pinagdududa mo naman din ako ng bababae. Mambababae na lang ako. Yung mga namimiloso po, lalo napapasama yung ganyan. Pero you ask her to make amends doon sa sarili niya kung meron man siyang kalokohan na ginagawa o wag naman iba to sa'yo, yung mga kasalanan niya. Okay? Opo. Sige. O, tuloy lang ang obserbasyon pero mas maganda na puhunanan niyo yan ng pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa.